anak na buti ng Diyos Amang masintahin, ika'y hari ng Israel. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret?" Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, "Halika at tignan mo." Nang malapit na si Nathaniel, ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Nathaniel, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nung ika'y nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Nathaniel. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka pa ng mga bagay na higit kaysa dito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa mga may sakit, at ang mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw pong ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Bartolome o Nathaniel na nabanggit din sa banal na kasulatan. So iisang tao lang po ang tinutukoy natin, si Bartolome at si Nathaniel. At narinig natin ang pakikipagtagpo, ang kwento ng pagtawag ni Jesus Nazareno kay Bartolome o Nathaniel. At nakita natin, nakilala, ngunit hindi agad-agad ni San Bartolome si Nathaniel, si Jesus Nazareno. At dito makita natin ng isang mabuting aral. Anong nangyari? Bagamat nung una hindi niya nakilala si Jesus, bakit? Anong naging susi? So una ay makikita natin na si Nathaniel o Bartolome ay maalam sa banal na kasulatan. Hindi siya mangmang
Hindi siya yung hindi nagbabasa ng Biblia o hindi nagdarasal. Kaya nga, sinabi sa kanya ni Jesus Nazareno, ikay nasa ilalim ng puno ng igos bago ka patawagin ni Felipe. Ang ibig sabihin daw po nun sa mga Hudyo, ang nasa ilalim ng puno ng igos ay isang taong mapagnilay. Isang taong nag-aaral, nagbabasa ng banal na kasulatan. Isang taong nagbubulay-bulay sa mga katotohanan ng pananampalataya. Kaya yun daw ang unang susi. Kung gusto mong makilala ang Diyos, makilala si Jesus Nazareno, magbasa tayo ng salita ng Diyos, makinig tayo katulad ng ginagawa natin ngayon ng mga paliwanag ng salita ng Diyos. Hindi magpapakita ang Diyos sa isang aparisyon, ganun na lang sa lahat sa atin. Hindi magpapadala ang Diyos ng anghel para maging mensahero niya araw-araw sa atin. Pero araw-araw, maaaring gamitin ng Diyos, lalo na ang banal na kasulatan, para tayo matuto. Bakit ko masabing alam ni Nathaniel ang kasulatan? Bukod sa sinabi ni Jesus Nazareno na siya'y nasa ilalim ng puno ng igos, nung sinabi ni Felipe, nakita na namin ang tinutukoy ni Moises, ang tagapagligtas. At sinabi niya, si Jesus na taga Nazaret. Pero ano sabi ni Nathaniel? Meron bang nanggagaling sa Nazaret na mabuti? Dito'y pinapakita, alam ni Nathaniel ang banal na kasulatan. Sapagkat sa banal na kasulatan, sinasabi na ang Mesiyas manggagaling sa Bethlehem, hindi sa Nazaret. Sapagkat ang Mesiyas ay manggagaling sa lipi ni David. Kaya alam ni Nathaniel, bakit Nazaret? Hindi Nazareno ang tagapagligtas. Dapat Bethlehem ang panggagalingan. Dito natin makikita, matalino si Nathaniel, ngunit mapagkumbaba. Yun daw ang malaking pagkakaiba. Minsan kasi delikado yung maraming alam. May mga taong maraming alam, pero hindi nila matatagpuan ang Mesiyas. Maraming karunungan, pero hindi makikilala si Jesus Nazareno. Dahil nga, minsan, sa kaunting kaalaman, mistulang alam na niya ang lahat. At kapag alam mo na ang lahat, pakiramdam mo, alam mo ng lahat, ayaw mo nang makinig sa iba. Delikado raw po yun, mga kapatid. Kaya siguro nagkakawindang-windang ang pamilya natin, ang bayan natin, maging ang simbahan natin. May kakaunti lang alam, parang alam na ang lahat. Kaya minsan marami nag-aaway, nababasag ulo, nagkakaroon ng mainit na diskusyonan. Kasi may kanya-kanyang alam at ayaw magpatalo sa kanilang kaalaman. Ngayon makita natin, bakit nakilala ni Nathaniel si Jesus Nazareno? Bagamat may alam siya, nang sinabi ni Felipe, halika tignan mo. Halika tignan mo. Pumayag si Nathaniel o si San Bartolome. Mga kapatid, ganun din ang paanyaya sa atin. Halika, tignan mo. Minsan, meron tayong mga buong konklusyon na sa buhay. Wala na, hindi na ako mahal ng Diyos. Wala, hindi naman totoo yan. Kaya nga minsan, may mga taong kayang lapastanganin ng Diyos. May mga taong kayang gawang katatawanan si Jesus Nazareno. Minsan, may mga mag-asawang
hindi na matapos-tapos ang away. May mga anak na ayaw makinig sa kanilang mga magulang. May mga magulang na ayaw makinig sa kanilang mga anak. Maraming pagkakagulo, pagkakawatak ang nangyayari sapagkat pinangahawakan natin lang kung ano yung alam natin. At ang nakalulungkot minsan yung alam natin, hindi naman palayo ng buong katotohanan. Yung alam natin, bahagi lang pala ng buong katotohanan. Tama naman talaga si Nathaniel, di po ba? Taga Bethlehem. Pero hindi niya kasi alam, si Jesus na taga Nazaret, ipinanganak naman talaga sa Bethlehem. Hindi lang niya alam yun nung panahon na yun. Pero sa bandang huli, malalaman niya. Kaya, tama ba si Nathaniel? Tama. Dapat galing sa Bethlehem. Pero tama rin ba na si Jesus na taga Nazaret ang magdiligtas? Tama din. Kasi bagamat taga Nazaret siya, ipinanganak siya sa Bethlehem. Pero kung hindi naging bukas ang puso ni Nathaniel, hindi niya malalaman ang buong katotohanan. Kung nagmatigas lang siya, nagmarunong lang siya, nagyabang lang siya, nanatili siya mapagmataas, hindi niya natagpuan at hindi niya nasunod si Jesus. Kaya nga mga kapatid, sa misang ito po yung ipagdasal natin. Opo, mag-aral tayo ng banal na kasulatan, makinig tayo sa salita ng Diyos, sa mga pangaral, mangilatis tayo, magnilay tayo, pero wag nating isara ang isip at puso natin. Dahil baka sa totoo lang, hindi mo pa rin alam ang buong katotohanan. Baka kalahati pa lang ang alam mo, huminto ka na. Baka ngayon, may sarili kang konklusyon. Maging bukas ka, maging mapagkumbaba ka, katulad ni San Bartolome, katulad ni Nathaniel. Sinasabi siguro ngayon sa iyo ni Jesus Nazareno, halika, tignan mo muna, huwag kang padalos-dalos, huwag kang agad gagawa ng konklusyon. Hindi mo pa alam, hindi mo pa nauunawaan ng lahat. Kapit lang, magtiwala ka lang, sumunod ka lang, at tunay mo matatagpuan ang kalooban, ang biyaya, ang pagpapala ng Diyos.